sa maagang kasaysayan ng Venezuela, sa pagitan ng 1552 hanggang 1555. Nakasalalay ang una at pinakatanyag na salaysay sa kasaysayan ng isang pag-aalsa ng alipin sa bagong mundo. Ang paghihimagsik na ito ay pinangunahan ni Miguel de Beria, na hindi lamang nagwagi ng kanyang kalayaan sa pamamagitan ng hidwaan ngunit nakuha ang mga puso at isipan ng lahat ng mga tao mula ngayon. Gayunpaman, ang karamihan sa arkibo ng kasaysayan na nauugnay sa kanyang buhay ay lilitaw upang hangganan ang nakakamangha. Ito ay pinagayniniwalaan sa mga kagiliw-giliw na katanungan tungkol sa kapangyarihan ng salaysay upang palakasin ang mga api ng mga tao sa isang kadahilanan. Kaunti lamang ang nalalaman tungkol sa mga pinagmulan ng de Beria maliban na siya ay isang Kristiyanong alipin ng Afrika mula sa San Juan, Puerto Rico, na dinala sa Venezuela ni Damian del Barrio. Ang ilang mga kwentong pangkasaysayan na umiiral ay nagsasaad na si Miguel ay ipinanganak noong mga 1510. Kahit na alipin siya, sinabing nagdala siya ng aura ng pagkahari, hindi katulad ng iba sa kanyang sitwasyon. Dinala siya sa lalawigan ng Yarekay at nagtrabaho sa minahan ng ginto ng Real de Minas de San Felipe de Beria, kung saan inaasahang gagana niya ang natitirang bahagi ng kanyang likas na buhay. Ngunit hindi ito sinadya. Ang unang pag-aalsa ng alipin ay isinilang sa mga minahan ng Beria, kung saan pinaniwala ni Miguel ang kapwa niya mga alipin na Aprikano at ang ilang mga katutubong Jirahara na lumaya at bumuo ng isang panirahan sa Maroon na tinatawag na Kamba, o mga rebeldeng alipin, na naging kaharian niya ang San Pedro River laban sa lahat ng laban. Pinangunahan ni Miguel de Beria ang isang matagumpay na paghihimagsik at pinatunayan na ang kalayaan ay makakamit. Makalipas ang ilang sandali matapos ang kanyang pag-aalsa, nagtaguyod siya ng maraming bayan at ipinahayag na siya ang kauna-unahang hari ng Afrika ng Beria, Venezuela. Sa kaharian ng Kamba na ito na inangkin ni Haring Miguel na nais na maisabatas ang mga kaugaliang Afrika na naalala niya bago ang kanyang pagkaalipin. Nagtatag din siya ng mga patakaran na draconian upang mapanatili ang kaayusan sa loob ng kanyang bagong free person na pag-aayos. Maraming alipin na naghahanap ng pagpapakupkop ay nagsulong sa kanyang kaharian, na naging sanhi ng pagdaragdag ng populasyon nito. Bagaman ang mga pamayanan na ito ay maaring mukhang ligtas na mga kanlungan, ang Beria ay malayo sa pagiging paraiso. Karamihan sa mga lupain ay tigang at mabundok. Nangangahulugang ang ilang mga supply ay makukuha lamang sa pamamagitan ng pagsalakay ng mas maliit at hindi gaanong nababantayan na mga plantasyon sa rehiyon. Ang pag-igting na ito ay nagpatuloy sa pagkaapurahan para sa pamahalaang kolonyal ng Espanya na makialam bagaman ang kanyang paghahari ay panandalian. At sa kasamaang palad ay napuspos ng 3 taon ng patuloy na laban sa Espanyol. Ang alamat ni Miguel de Beria, nakilala rin bilang Miguel the Black, ay nagbigay inspirasyon sa libo-libong mga pag-aalsa ng alipin sa susunod na 300 taon. Ngunit, eksakto kung gaano kahalaga ang kanyang alamat pagdating sa pag-uudyok ng mga tao na maghimagsik laban sa kanilang mga mapang api. Si Miguel de Beria ay pumasok sa pantiyan ng mga pinuno ng mga rebelde ng Latin America nang lumaban siya laban sa mga mapang api na Espanya at ipinahayag na hari siya ng Beria. Rebelyong alipin laban sa mga Espanyol sa San Felipe Mines. Noong ika-16 na siglo, ang mga alipin, na binili ng Portuges at ginamit ng Espanyol, ay dinala sa buong bagong daigdig, partikular sa Venezuela. Naisip ng antropolohista na si Angelina Pollock na sa kung saan ay umabot sa 100,000 mga alipin ang na-import mula sa Afrika upang magtrabaho sa mga plantasyon ng kakao, asukal, at indigo, pati na rin ang minahan na pinapatakbo ng korona ng Espanya. Kabilang sa mga minahan ay ang sikat na Real de Minas de San Felipe de Beria, na gumamit ng parehong mga alipin ng Afrika at katutubong Jirahara para sa hangarin na kumuha ng mga mahahalagang metal mula sa lupa. Ang mga unang palatandaan ng paglaban ni Miguel ay dumating nang ang isang Espanyol na foreman, si Diego Hernandez de Surfa, ay nagtangkang gumawa ng isang halimbawa sa kanya sa iba pang mga potensyal na hindi masunuri na alipin.
Natapos ang insidente sa paghawak ni Miguel ng kanyang espada at pagsupil sa kanya. Tumakas siya sa kabundukan ng Cordillera de Merida. Sinamahan ng iba pang mga alipin na tinulungan niya upang palayain. Matapos maitatag ang kanilang kaharian sa Camba, tumulong si Miguel na ayusin at armasan ang mga alipin na matagumpay na nakabalik sa mga minahan ng San Felipe at bumangon laban sa mga Espanyol. Sa isang uri ng patulang hustisya, ang karamihan sa mga gwardya ng Espanya ay napatay sa pag-atake, na nagsagawa ng paghihiganti sa mga Espanyol sa pamamagitan ng pagtiklop sa malupit na parusa na ipinataw nila sa kanilang mga alipin. Ilan ang naiwan na tao upang mabuhay sila upang ikwento ang mga aksyon ni Miguel. Ngunit nag-iwan din sila ng isang babala kung pupunta sila upang manghuli kay Miguel at sa kanyang mga napalaya na alipin. Personal na susunugin niya ang kanilang mga bayan at pilitin ang kanilang mga minamahal na ina, asawa, at anak na babae sa sapilitang pagsasamantala. Nang tangkain ng kanyang foreman na Espanyol na gumawa ng isang halimbawa sa kanya, kinuha ni Miguel ang kanyang espada at lumaban. Namamahala upang makatakas at maitaguyod ang kanyang kaharian. Tinatansya ng ilang makasaysayang account na ang puwersa ni Miguel ay may bilang na 1,500 na napalaya na mga Afrika, Mulatos, Zambos, at Jirahara na mga katutubong Amerikano. Ang mga istoryador ay hindi matagumpay sa pagbibigay ng eksaktong lokasyon ng kaharian ng Miguel ng Beria. Ngunit marami ang naniniwala na matatagpuan ito sa isang lugar malapit sa kasalukuyang lungsod ng Barquisimeto, o malapit sa munisipalidad ng Nirgua sa estado ng Yaracay. Inilalarawan ito ng iba pang mga account na may estratehikong itinayo malapit sa isang cave. Kaya't sinasamantala ang mga likas na hadlang tulad ng hindi maibabalik na mga formation ng bato na naglalak ng anumang iba pang mga paraan sa lungsod ni Miguel. Sa loob ng kanyang pinatibay na pader, si Miguel ang nagpahayag na hari. Ang kasintahan niyang si Guiomar ang kanyang reyna, at ang kanyang anak ay ginawang prinsipe. Ang mga kasamahan ay napalaya habang nagsimula ang kanyang kampanya. Naging tagapangasiwa at gobernador ng kanyang bagong lungsod na natagpuan. At sa loob ng mga ranggo na iyon, inaasahan niyang magtayo ng isang sibilisasyon alinsunod sa kanyang sariling pananaw. Ang reputasyon ni Haring Miguel ay lumago sa buong rehiyon, habang siya at ang kanyang napalaya na mga tagasunod ay patuloy na namumuno sa matagumpay na pagsalakay sa iba pang mga plantasyon at mga mina sa buong lalawigan ng Yaracay. Sa mga Espanyol, siya ay isang mabisyo na terorista na nakatuon sa pagpatay at kaguluhan. Ngunit sa mga alipin at inaapi na mga Indian at Africa, siya ang kanilang tagapagpalaya na humahantong sa kanila sa kaligtasan. Dahil sa kanyang kampyonato ng kapwa Jirahara at mga mamamayang Afrika, nagtayo siya ng mga matatag na alyansa sa mga katutubong populasyon sa buong Venezuela. Sama-sama, tinangka nila ang imposible sa pamamagitan ng pagpaplano ng pinaka-ambisyosong mga pag-atake na isinagawa. Si Haring Miguel, ang kanyang mga napalaya, at ang kanyang mga kaalyado sa Jirahara ay nagtangkang kunin sina Barquisimeto at El Tocuyo upang sakupin ang isang kritikal na hampas sa mga Espanyol at lumpuhin ang kanilang paghawak sa loob ng rehiyon. Ngunit, habang pinapakilos ni Miguel ang kanyang mga mandirigma sa kalayaan para sa kanilang huling pagtulak, si Kapitan Diego de Lozada, na sinamahan ng isang maliit na pangkat ng mga sundalo, ay papunta na upang hadlangan ang mga plano ni Miguel. Kamatayan ng hari ng mga rebelde. Sa bawat gawa ng paglaya, ang pamahalaang kolonyal ng Espanya sa Venezuela ay lalong naging galit. Ang taktika ni Miguel ay mabilis na umangkop sa lumalaking pressure ng mga hukbong Espanyol na nakatuon sa pagwasak sa kanyang kaharian. Pinangunahan ni Miguel ang mga puwersa sa pamamagitan ng Nueva Segovia de Barquisimeto. Sa pagkakataong ito ay gumagamit ng mga bagong diskarte na pinagtibay mula sa Jirahara at iba pang mga katutubong tribo ng rehiyon. Isa na kasama ang pagpipinta sa mukha at mga sneak attack na dinisenyo upang asarin ang mga squadrons ng Espanya. Noong 1554, matagumpay na inatake ni Haring Miguel ang bayan, na nagresulta sa pagpatay sa pari na si Toribio Ruiz. 6 na naninirahan.
at pagkasira ng isang simbahan. Si Haring Miguel at ang kanyang napalaya na mga alipin ay armado para sa laban-laban sa mga kalalakihan ni Losada. Ang parehong mga grupo ay nagtagpo sa pintuan ng kanyang kaharian. Si Losada at ang kanyang mga tauhan ay napatunayan na laban sa hukbo ni Haring Miguel. Hindi maiwasang maging sanhi ng pag-urong ng mga puwersa ni Miguel sa loob ng kanilang lungsod. Nilabag ni Losada ang mga pintuan ng lungsod at tinugis ang mga umaatres na mga mandirigmang kalayaan. Ang mga account kung paano naganap ang laban ay naiiba sa gitna ng mga iskolar ng panahon. Ang nalalaman ay noong taon ng 1555. Matapos ang maraming sagupaan sa pagitan ng puwersa nina Haring Miguel at Kapitan Losada. Pinaslang ng isang pana si Miguel sa panahon ng init ng labanan. Kaagad pagkatapos ng pagkamatay ni Miguel sa larangan ng digmaan, ang kanyang mga kaalyado at pinalaya na alipin ay nawalan ng pag-asa na manalo laban sa mga Espanyol. Bagaman pinananatili ng marami ang labanan, marami pang iba ang tumakas sa nakikipaglaban na lungsod. Sa huli, ang lungsod ni Miguel ay bumagsak at ang mga Espanyol ay nagwagi. Karamihan sa mga alipin ay hinabol at muling nakuha ng mga puwersa ni Losada, habang ang iba ay pinatay sa araw na iyon. Ang lahat ng kalalakihan na lumaban ay pinatay, habang ang mga kababaihan at bata ay muling ipinamahagi sa buong mga plantasyon ng Venezuela. Kabilang sa mga bumalik sa pagkaalipin ay ang reyna ni Miguel, si Guiomar at ang kanyang anak. Sa kabila ng kanilang pagkalugi, ang Gira-Jara ay nagpatuloy sa kanilang paglaban-laban sa Espanyol sa mga dekada matapos mamatay si Miguel, na nagresulta sa tuluyang pag-abandona ng Espanya sa iba pang mga minahan at plantasyon sa rehiyon na iyon.